Mapagpalang araw, Sir Ken, at sa lahat ng masusugid ninyong tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Berto. Kasalukuyang akong nakatira dito sa probinsya ng Leyte. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na tinatawag ng karamihang aswang. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 80. Nang mga panahong yon ay binata pa lamang ako. Isang araw, habang abala ako sa mga gawaing bahay, ay may kumatok sa pintuan. Saglit kong itinigil ang aking ginagawa at binuksan ang pintuan upang malaman ko kung sino ang taong kumakatok. Nang mapagbuksan ko na ang pintuan, ay bumungad sa akin ng isang lalaking pawis na pawis at para bang tumakbo ito patungo sa bahay namin. Magandang araw, Bert. Ako nga pala si Danny. Galing ako sa kabilang baryo. Maaari mo ba akong tulungan? Ilang gabi na kasi kami ng asawa kong ginagambala ng aswang at hindi na kami makatulog sa gabi. Hinihingal pang wika sa akin ng lalaking nagpakilalang si Danny. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay at binigyan ng maiinom upang sa ganoon ay kumalma siya at maikwento niya sa akin ng malinaw ang lahat. Sige, mamayang hapon pupunta ako sa bahay niyo. Doon na ako magpapalipas ng gabi at mamanmanan ko ang nilalang na sinasabi mo. Tugon ko kay Danny matapos niyang maihayag ang lahat na nangyari. Pinayuhan ko rin siyang umuwi na para mabantayan ang buntis niyang asawa. Hintayin na lang niya ako mamayang hapon sa bahay nila. Nagpasalamat naman si Danny sa akin bago lumabas ng bahay. Pagkaalis ng lalaki, ay ipinagpatuloy ko na ang naudlot kong gawain. Sa totoo lang, Sir Ken, hindi na bago sa akin ang mga pangyayaring ito, pagkat maraming beses na rin akong nakapaslang ng mga masasamang nilalang, gaya na lamang ng aswang, gamit ang medalyon ni Arkanghel at punyal na minana ko pa sa aking abuelong albularyo. Naging bantog na rin kami ng aking ama bilang mangatay ng aswang sa baryo namin. At iilan na rin ng mga taong lumapit sa akin para humingi ng tulong. Nang sumapit na ang hapon, ay nagtungo na ako sa kabilang baryo. Nang makarating ako ay maigi kong inikot muna ang buong lugar. Nagbabaka sakaling may masagap akong impormasyon tungkol sa pamiminsala ng aswang. Sa pag-iikot ko nga ay napadpad ako sa pinakadulo ng baryo at may natanaw akong bukod tanging nag-iisang bahay. May kalayuan niyon sa kinatatayuan ko. Bala ko sanang puntahan ang bahay na natanaw ko. Ngunit napansin kong magdidilim na ang kapaligiran. Kaya't bumalik na lamang ako sa dinaanan at nagtungo na sa bahay ni Danny. Nang makarating na ako sa bahay ni Danny, ay agad niya na akong pinapasok. Unang hakbang ko pa lamang papasok sa kanilang bahay ay may kakaiba na akong nararamdaman. Inilibot ko ang aking paningin at pinakiramdaman ang buong paligid. Nang makita ko ang asawa ni Danny, ay hindi na ako nagtaka kung bakit sila inaaswang. Ilang buwan nang buntis ang asawa mo, Danny? Tanong ko kay Danny. 8 buwan na. Manganganak na siya sa susunod na buwan. Sagot niya sa akin. Nang malaman ko ang kalagayan ng kanyang asawa, ay agad akong nag-usal ng mga pangontra sa aswang at iniihip ko ito sa loob ng kanilang bahay upang sa gayon
ay hindi makalapit ang anumang masasamang nilalang ang nagnanais kumuha sa sanggol na ipinagbubuntis ng asawa ni Danny. Noong sumapit na ang hating gabi, ay unti-unti na kaming nakakarinig ng mga pag-angil at alulong ng mga aso. Maya-maya pa ay may naririnig na kaming hagok ng baboy na animoy umaali-aligid sa labas ng bahay. Kaya naman agad ko iyong sinilip sa siwang ng pintuan. Habang nakasilip ako sa labas, ay nakita ko ang isang malaking baboy na huminto sa di kalayuan sa tapat mismo ng pinto. At sa palagay ko, ay napansin nito ang pangontrang inusal ko kanina. Sapagkat para iyong taong nagdadalawang isip kung lalapit ba ito sa pintuan o hindi. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis ang baboy at walang ano-ano'y bigla iyong nagbago ng anyo. Naging isa iyong malaking pusa at agad na tumalon sa bubungan ng bahay. Medyo nagulat pa ako sa mga sumunod na nangyari dahil hindi man lang natinag ang nilalang sa ikinalat kong pangontra. Kaya naman ay nagpasya na akong lumabas ng bahay upang harapin ang nilalang. Sa akin ngang paglabas, Sir Ken, ay mabilis nang tumalon sa lupa ang nilalang. Tapos ay walang pag-aalinlangang humarap at umangil iyon ng umangil na parabang inagawan ko ng pagkain. Saglit akong nakiramdam at inihanda ang sarili. Ilang sandali pa ay mabilis nang sumugod sa akin ang nilalang. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip na ilabas ang punyal. Nang malapit na sa akin ang nilalang, ay agad ko iyong inambahan at saktong paglapit ay mabilis ko na iyong sinaksak. Ngunit hindi ko iyon natamaan sapagkat napakabilis kumilos ng nilalang. Dahil sa isang iglap lang ay naiwasan nito ang punyal na hawak ko. Nagpangbuno kami ng nilalang at hindi ako nagpadaig. Noong makahanap na ako ng pagkakataon ay hindi ko na yon pinalagpas pa. Agad ko na iyong inundayan ng sak. At sa pangalawang pagkakataon ay napuruhan ko na ito sa tagiliran. Dahil sa ginawa ko ay agad yung tumakbo patungo sa gubat. Sinubukan ko pa iyong habulin hanggang sa marating ko na ang pinakamasukal na gubat. Doon ay may nakita akong nag-iisang kubo. Pumasok sa aking isipang marahil ay iyon ang kubong pinamumugaran ng mga aswang. Hindi nga ako nagkamali ng iniisip dahil maya-maya lang ay may nakita akong dalawang lalaki ang lumabas sa kubo. At yung isa ay nakahawak pa sa kanyang tagiliran. Marahil ay yun ang nakasagupa ko kanina. Habang pinagmamasdan ko ang dalawang aswang, ay litaw na litaw ang pula ng kanilang mga mata at nag-aangil pa ang mga ito. Dahil dalawa na ang kaharapin ko, ay hindi na ako naging kampante. Ginamit ko na ang medalyon ni Arkanghel. Inalis ko mula sa pagkakabalot ng pulang tela ang medalyon ni Arkanghel at agad na isinuot sa leeg. Matapos kong suotin ang medalyon, ay nakaramdam ako ng init ng ulo at pagkaburyo na parabang gusto kong pumatay ng tao. Dahil sa ganong pakiramdam ko, ay hindi na ako nagdalawang isip na sumugod sa dalawang aswang. Habang papalapit ako sa kanila, ay bigla-bigla namang nagbago ng anyo. Bilang isang nakakapanghilakbot na nilalang ang mga yon, Sir Ken. Kahit na sobrang nakakapanghilakbot ang kanilang mga wangis, ay hindi ako nakaramdam ng takot. Bagkus ay parang gigil na gigil pa akong tiresin ng mga ito, gaya ng ginagawa ko sa mga napaslang kong aswang. Pagkalapit nga ay nag-usal ako ng orasyon at inihip sa kamay. Sabay sinapak ng napakalakas ang nilalang.
Noong tumilapon at sumadsad sa lupa ang isa sa mga yon, ay hinarap ko naman ang natira. Gamit ang punyal ay walang sawang pinagsasak ko ito at hindi ko tinigilan hanggat hindi nalalagutan ng hininga. Nang hindi na ito humihinga, ay agad kong ibinaling ang atensyon ko sa nakahandusay na aswang. Nakita ko itong galit na galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kasamang aswang. Ang buong akala ko ay matatakot na ito sa ginawa ko sa kasamahan nito. Pero laking gulat ko nang bigla itong sumugod sa akin. At sa bilis nito ay hindi ko na ito nailagan. At muli ay nadambanan naman ako at tumilapon sa lupa. Dahil sa sobrang sakit ng pagkadamba niya sa akin, ay napangiwi ako. Nang makatayo ako ay pinatunog ko ang lieg ko, sabay inihanda ang sarili. Hindi ko inaalis ang pagkatitig sa aswang habang nag-uusal ng mga buhay na kataga sa isipan. Matapos kong mag-usal, ay inihip ko iyon sa kamay na may hawak na punyal. Sige, sumugod ka ngayon sa akin. Sisiguraduhin ko sa iyong mata mo lang ang walang latay. Sambit ko sa isipan. Noon ngang sumugod ng muli ang aswang, ay hindi ko na ito pinalampas pa at mabilis ko nang sinunggaban kasabay ng pag-unday ng sak sa tagiliran. Sunod-sunod ko iyong ginawa. Dinig na dinig ko ang pag-atungal nito sa kadahilan ng sa bawat pag-unday ko ng saks ay sinisigurado ko iyong talagang malalim ang pagkakabaon. Hindi pa ako nakontento sa ginawa, Sir Ken. Kaya't pinugutan ko ng ulo ang aswang at sinunog ko iyon. Kasabay ng pagsunog ko sa kubong pinamumugaran ng dalawang aswang. Samantalang ang katawan naman ay binaon ko ito sa lupa. Nang matapos na ako sa ginawang pagpaslang sa mga aswang, ay agad na akong bumalik sa bahay nila Danny. Nang makita ko ni Danny, ay nagulat pa siya sa mga natamo kong sugat mula sa mga aswang. Agad niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Nilinisan ko ang mga kalmot na natamo mula sa aswang gamit ang iilan pang lunas na bitbit ko. Matapos kong lapatan ng halamang gamot ang mga sugat ko, ay hinarap ko na ang asawa ni Danny at inusalan ng pangontra. Binigyan ko rin ito ng habak upang sa ganoon ay mas ligtas ito laban sa mga aswang. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, para sa mga aswang ay napakabango ng mga buntis. Amoy hinog na langka ang mga ito. At kahit nasa malayo ang mga nilalang, ay langhap na langhap nila ang napakabangong amoy. Kaya naman lahat ng mga buntis sa baryong tinitirahan ni Danny ay pinayuhan ko kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan ang pambibiktima ng mga aswang sa kanilang ipinagbubuntis. Lumipas ang mga araw, ay wala nang humingi ng tulong sa akin. Wala na rin akong nababalitaan sa mga karatig baryo tungkol sa mga namiminsalang aswang. Kaya naman naging panatag na ang mga taga-baryo. Payapang namumuhay ng walang takot at agam-agam sa sarili. Hanggang dito na lang po, Sir Ken. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.